Hi! Welcome to my vlog. Ang vlog na ito ay para lamang sa mga Megan. Uy, Megan! Actually, may dalawang uri ng Megan. Isang Meganda at isang Megalis. Ewan ko, basta ako, dun ako sa Meganda. Alam ko yan. Maganda ako. Tinan mo, ibang-iba aktake ngayon. Ano? Babaeng babae. Babaeng babae naman, ang haba ng hair. Ilang tagal ko anuhan yan, oh. Ang tagal ko inayos yan. Grabing extension to. Outfit check. Babaeng babae. Naka-dress. Di kaya. So, ayun. Welcome back to my vlog. Ano nga bang pag-uusapan natin? Ano nga bang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin ngayon ay girls talk. Heart to heart. Literal na girls talk. Pero aminin ninyo, ang ganda ko ngayon. Feel ko siya. Ang ganda ko ngayon. Haba ng buhok, naka-dress. Pero dito nga ba nasusukat ang tunay na babae? Naka-dress, mahaba ang buhok, mahinhin, malinis kumilos, hindi makabasag plato. Tunay nga bang ganun i-define ang pagiging babae? Well, tingnan natin sa pag-uusapan natin ngayon. Ang ganda ko ngayon. Ang ganda ko ngayon. Promise. Pero na-feel ko siya. Pero legit, ang init. Ang init nitong suot ko. Ang init nitong buhok ko. Kapag tinanggal ko naman to, babae pa rin naman ako, diba? Kahit ang tanggalin ko itong mahabang buhok naman to. Wait lang. So, ayan po. Maganda pa rin naman, di ba? Babae pa rin. Aminin nyo, maganda pa rin. Babae pa rin. A bit more like it. I felt empowered. Alam niyo ba yun? Yung parang, when I have this haircut, feeling ko super empowered ko. Since tinanggal ko na rin naman tong buhok na ito, tong pinagkahirap-hirapan ko ikabit, so, ewan talaga, ang hirap na ikabit. Tinanggal ko na rin naman, so magtatanggal na din ako ng damit ko. Magpalit lang ako. Babalik ako. Promise. A few moments later. Hi guys, eto na. Nagbalik ako. Nakapagpalit na. Mas komportable. Mas komportable ako sa itsura ko ngayon. Lalo na sa buhok ko. Background knowledge. Ako po ay naka-pixie cut. Yes po. Ano po siya, parang Korean style. And naka-undercut din po ako. Hindi ko sinasabi na baka tularan ito para i-promote na naka-undercut ako. Sinasabi ko to kasi, this is my way of fashion. My way of style. This is how I felt comfortable. This is how I felt empowered. So, share ko lang po. Wait lang. So, eto, bago ko i-discuss yung SEDAW or the Committee or Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, so, I just want to say, magkwento lang ako ng isang pangyayari. Ito yung time na umalis ako. Sabi ko, dumaan ako sa tindahan. Sabi ko, dumaan ako, bibili ako. Tapos may nakasalubong ako na isang lalaki. Tinanong niya ako, sabi niya, pasan ka? Sabi ko, dyan lang, sa labas. Saglit lang, ako, magpapagupit. Sabi niya sa akin ay, bakit ka magpapagupit? Hindi ka naman lalaki. At that part, super insulting. Na-insulto ako sa part ko kasi I didn't cut my hair because I felt like a man. I cut my hair because this is how I express myself. I felt empowered about it. I felt gorgeous about this. I felt more women. I felt myself even more. I felt gorgeous. I felt pretty when I'm cutting my hair. That's it. It doesn't define that I wanted to be a man. And it gets me to realize that ganun pala na kailangan lalaki lang nagpapagupit. Ganun ba yung tingin ng lipunan sa babae? Na kailangan lalaki lang nagpapagupit. Babae ka, dapat mahaba ang buhok mo. Babae ka, dapat naka-dress ka. Hindi ka masyado nagti-t-shirt. Babae ka, dapat mahinhin ka. Babae ka, dapat proper ka kumilos.
Babae ka, dapat mahinhin ka magsalita. Mahinahon lang ba? Ganto? Hindi ko kaya yun. Hindi ako ganon. Hindi ako ganong babae. Pasensya na. Hindi ko to sinasabi. Dun tayo na stuck eh. Dun sa babae ka lang, eto ka lang, yan lang ang kaya mo gawin. Kaya siguro nagkameron ng may nagtulak or nag-come up sa ganitong organization or law para iparating na babae ako, hindi babae lang. Na may mga bagay akong kayang gawin na magpapatunay na ako'y isang babae, matatag, hindi babae lang. Babae ako, hindi babae lang. So, as we talk about being empowered women, so, simulan na natin ang discussion about sa SIDAW. Sana may matutunan kayo sa akin. So, paano nga ba nag-come up sa ganitong uri ng batas? Batas nga ba or organization na pinoprotektahan ang rights ng mga babae at ang mga bata? Paano nga ba dito nag-come up? Paano ginawa? Ano yung pangyayaring nagtulak para magkameron ng ganitong batas? Hindi kasi natin maiikaila na kahit nasa modern world na tayo, aminin man natin, nasa modern world, meron pa rin mga stereotype. Eh ano pa noon? Noon na, kasi malaking factors yung culture at saka tradition sa atin kung paano tayo gumagalaw bilang isang babae. Yung culture na dapat pag babae, lalo na dito sa Pilipinas, ang babae pambahay lang. Bawal kang magtrabaho. Pamilya ay pamilya. Iintindihin mo lamang ang asawa mo, kasi yun ang tingin sa atin eh. Babae ka lang, wala kang mararating. Nung nagkameron ng SIDAW, patuloy nitong naprotektahan ang batas at kung ano nga ba ang rights ng isang babae dito sa society, sa family, when it comes to employment, sa lahat ng ginagalawan natin. Katulad ng namula tayo ngayon sa ganitong uri ng pamumuhay na meron ng protekta sa batas bilang isang babae. Batas natin bilang isang babae. Na katulad ng sa kung paano tayo gagalaw sa lipunan, kung paano tayo magtatrabaho, kung ano yung mga uri ng bagay na kaya nating gawin. Pinopromote nito yung equality doon na stereotyping parang unti-unting binabawasan, pinapawala na katulad ng hindi lamang stereotyping sa babae